So hello no, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa kaligtasan no, na ino-offer sa atin ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak na si Jesucristo, no. Na sa pamamagitan niya tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan niya, kasi sa pamamagitan niya at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa lupa, sa langit at sa lupa ay nagawa at ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So kung mapapansin nyo ngayon, di ba, sa mga tao ngayon dito sa paligid natin, marami talagang mga tao no, na hindi talaga pinapansin ang kaligtasan no, na sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kumbaga, ginagawa lamang nilang katatawanan. No. Yung iba naman, yung mga tao naman, yung mga nangangaral is pinagtatawanan at pinagluluko at pinaglalaruan lamang ng bawat tao. No. Kumbaga, itong mga kaligtasan ito, inaabot ito ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa bawat tao upang ang lahat sana ng mga tao na nakakarinig sa pangaral at salita ng ating Panginoon at kung sila ay magsisisi at magbalik loob sa ating Panginoon, ang bawat tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at matanggap nila ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo, ang buhay na walang hanggan sa huling araw na ang mga tao ay mabuhay muli. Kasi Jesus Christ is the only way to the Father, the life and the resurrection. No? Maraming mga tao ngayon no, na mamatay, no, na hindi ready, hindi handa sa kanilang kamatayan. Yung namumuhay sila no, na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Gumagawa sila ng mga bagay na hindi man lang kinalulugdan ng Panginoon. Yung gumagawa sila ng mga hakbang o dito sa mundong ito na malayo talaga sa pagtupad sa katotohanan, sa pagtupad sa kalooban ng ating Panginoon. Dito sa kasulatan sa Hebreo chapter 2 verse 3, sinabi dito, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito. So kung ang kaligtasan ay ating iniiwasan at hindi natin tinatanggap yung mga salita ng ating Panginoon at hindi naglilingkod sa Diyos at hindi sumusunod sa kanyang kalooban, paano natin maiiwasan ang kaparusahan? So nangangahulugan sa ganitong salita, maraming mga tao na bumabagsak pala doon sa kaparusahan kasi nga iniiwasan nilang marinig ang katotohanan patungkol sa ating Panginoon. No, maraming mga tao na gumagawa niyan ngayon. Di ba sinabi dito, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? So ang kaligtasan ito nasa pamamagitan sa ating Panginoong Jesucristo. Paano natin matatanggap ang kaligtasan kung hindi natin tatanggapin ang kanyang mga salita? Kung hindi natin susundin ang kalooban ng Diyos Ama? Ang mga tao kasi ngayon, no, kumbaga para bang minsan ginawa naman lang katatawanan ang impyerno, yung kaparusahan na masunog, akala nila kasi yung impyerno na yan, yung kaparusahan nila is para lang yung nagpapainit ng kanilang katawan. Hindi po yun, kasi ang kasulatan nagsasabi dito, ang apoy na yan ay hindi yan apoy na nagpapainit lamang sa kanilang katawan, kundi apoy yan nalalamon sa kanila. No? So dagdag dito, ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito. So ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Inalay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay upang ang kaligtasan maabot sa bawat tao. Ngunit ang mga tao hindi tumanggap at patuloy lamang sa paggawa ng kasamaan. Hanggang sa ang kamatayan, surpresang darating sa bawat isa. Maraming mga tao na nabuhay muli patungo doon sa kaluwalhatian ng Diyos. At marami ring mga tao na buhay muli patungo doon sa kaparusahan. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan. Dagdag dito, at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Itong lahat ng ito ay katotohanan. Ang tangi lang nating gawin talaga is tanggapin. Dito sa mundong ito, lagi niyong tatandaan, lahat tayo may kamatayan. Paulit-ulit kong ginagawa yan. Sinasabi yan. No? Kailangan paglingkuran natin ang ating Panginoon. Kasi dito sa mundong ito, wala tayong mapapala. Dito sa kasulatan laging nagsasabi
Dalawa talaga ang patutunguhan ng bawat tao. Paano natin matatamo ang kaligtasan kung hindi natin susundin ang kanyang kalooban? Paano natin maiwasan ang kaparusahan kung iiwasan natin ang kalooban ng Diyos at ang kaligtasan na inalay or in-offer ng ating Panginoon, ang kasaganahang buhay, ang buhay na makapagpahinga ang bawat isa sa atin doon sa kapahingahan ng ating Diyos, doon sa kanyang kaharian. So kung itong kaligtasan na ito ay hindi natin pinapansin, kumbaga, ay hindi ko kailangan yan, ay katulad ni Marilyn Monroe, I don't need your Jesus. Yun ang mangyayari sa inyo, sa mga tao. No? So kailangan pansinin natin at tanggapin natin na ang kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, andoon lamang talaga natin matatamo at wala ng iba. Itong Biblia ang nagpapatunay na ang lahat ng ito ay totoo. Ang lahat ng ito ay totoo. Kailangan manalig at mananampalataya tayo na darating yung araw, darating talaga yung araw, whether you like it or not, papayag ka man o hindi, darating yung araw, mamamatay tayo. So ayon dito sa kasulatan, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan nito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi natin maiwasan ang kaparusahan. Doon tayo patungo sa impyerno na naglagablab na apoy. Kung iiwasan natin ang kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang anak. Lagi nating iisipin yan. Kasi dito sa kasulatan sa Matthew, Hebreo chapter 1 verse 6, sinabi dito, at nang isisugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. No, sa pamamagitan talaga ng ating Panginoong Jesucristo, tayo dapat ay mananampalataya at sambahin natin ang ating Panginoong Jesucristo, kasi ang Diyos mismo, ang Diyos Ama mismo ang nag-utos sa atin na pinasamba siya ng mga anghel ng Diyos. So kung mga anghel, ano pa kaya tayo? Kailangan sambahin din natin siya. Kasi nga, ang kaligtasan na sa ating Panginoong Jesucristo, kung ito, hindi natin papansinin, ito iwasan natin, hindi talaga tayo makakaiwas sa parusa na naghihintay sa mga taong suwail, sa mga taong gumagawa ng karumal-dumal sa paningin ng Panginoon, mga taong walang takot, mga taong walang kinikilalang Diyos, gaya ng mga taong namatay ngayon na hindi handa, mga taong biglang namatay, bata pa, dalaga pa, ganito, ganyan, na mamatay dahil nga kung pagmamasdan mo ang kanilang buhay, gumagawa talaga sila ng mga kasamaan, tapos biglang namatay. Paano nila maiwasan ang kaparusahan kung ang kanilang pamumuhay dito sa mundong ito kasamaan? So ganun din ang mangyayari sa bawat isa sa atin dito kung hindi natin pahalagahan ang dakilang kaligtasan na ino-offer sa atin ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Paano natin maiwasan ang kaparusahan? Salamat sa ating Diyos Ama na sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, tayo ay nagkaroon ng daan patungo sa Ama upang maiwasan natin ang kaparusahan. Na sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, bawat isa na nanalig at nananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ayon mismo sa sinasabi dito sa kasulatan. So lagi nating tatandaan ito. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone.